Sa gitna ng kumukulong ingay at alingasaw ng Maynila, isang dalaga ang matapang na tumayo laban sa arogansya ng isang alagad ng batas. Si Maria, na may mukhang naliligo sa sariling dugo, ay hindi na tinag sa harap ng kapangyarihang naging brutal. Ito ang kwento ng katapangang yumugyog sa pampublikong espasyo at nagpatahimik sa pang-aabuso. Kinaumagahan, ang langit sa ibabaw ng Maynila ay nakabitin na maliwanag, walang bahid ng ulap. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga sementadong daanan at sa mga damuhan sa paligid ng liwasang Rizal, lumilikha ng isang mainit na pakiramdam na pumupukaw sa diwa. Ang magulong daloy ng mga tao ay nagsimula ng punuin ang malawak na lugar. May mga batang naglalaro ng bula ng sabon malapit sa malaking fountain. Ang mga nagtitinda sa bangketa ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga paninda, at ang tunog ng musikang nagmumula sa mga portable speaker ay nagdaragdag sa buhay na kapaligiran sa puso ng kabisera. Sa gitna ng karamihang iyon, isang dalaga ang umagaw ng pansin. Si Maria Santos, 25 taong gulang, ay magaan na tumatakbo paikot sa parke. Ang kanyang balat, na maputi at makinis, ay kumikinang sa tama ng sikat ng araw sa umaga, habang ang kanyang balingkinitan at atletikong katawan ay gumagalaw ng may kahusayan sa jogging path. Nakasuot siya ng isang masikip na dilaw na t-shirt na saktong-sakto sa kanyang katawan, nagpapakita ng isang figurang puno ng tiwala sa sarili. Ang itim na maong na pantalon na suot niya ay tila salungat sa kanyang t-shirt, ngunit ito mismo ang nagbibigay ng impresyon ng lakas at katatagan sa kanyang anyo. Bawat hakbang ni Maria ay matatag, sinasabayan ng maayos na paghinga. Hindi siya isang propesyonal na mananakbo, ngunit ang kanyang nakagawi ang pag-jogging tuwing umaga ay humubog sa kanyang tibay at katatagan ng pag-iisip. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay humahalo sa ritmo ng mga aktibidad sa paligid ng liwasan. Bagamat may maliliit na earphone sa kanyang mga tainga na nagpapatugtog ng musikang pampasigla, ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto, nagmamasid sa kanyang paligid. Sanay na siyang magbasa ng mga mukha sa luneta. Ang mga empleyadong naghihintay sa kanilang mga amo, mga magkasintahang nag-uusap, at pati na rin ang mga mukhang puno ng bigat ng buhay, mga pulubi, mga musikero sa kalye, at mga nagbebenta ng mga gamit na luma. Ang liwasan ay hindi lamang isang lugar para sa kanya upang mag-ehersisyo, kundi isang espasyong sosyal kung saan ang katotohanan ng buhay ng lipunan ay nakalatag ng walang anumang salasala. At sa umagang iyon, tulad ng dati, hindi lamang siya tumatakbo para sa kanyang pisikal na kalusugan, kundi para rin damhin ang pulso ng buhay sa Maynila na magaspang ngunit totoo. Subalit, hindi kailanman inakala ni Maria na sa gitna ng kanyang tahimik na rutina sa umaga, siya ay malapit ng maging saksi at maging pangunahing tauhan sa isang pangyayaring yayanig sa buong liwasan. Hanggang saan man tumingin ang kanyang mga mata, lahat ay tila normal. Walang anumang kahina-hinala. Ngunit ilang segundo lamang ang kinailangan upang ang payapang tanawin na iyon ay magbago tungo sa isang bagay na madilim. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang maliit na kumpol ng mga tao na hindi pangkaraniwan. May malakas na boses na hindi nagmumula sa isang nagtitinda o ordinaryong bisita. Ang mga hakbang ni Maria ay nagsimulang bumagal, ang kanyang mga mata ay tumalim, at ang kanyang katawan ay naghanda na iwanan ang kaginhawahan ng kanyang rutina. Ang umagang iyon ay hindi na lamang isang oras para tumakbo, susubukin nito ang kanyang tapang, konsensya, at katatagan upang harapin ang arogansya ng kapangyarihang gumagamit nito sa maling paraan. Natigil ang pagtakbo ni Maria sa silangang bahagi ng liwasan nang makuha ng kanyang mga mata ang isang tanawing gumulantang sa kanyang kaluluwa. Malapit sa bantayog ni Rizal, ang paboritong tagpuan ng mga mamamayan, may isang pulis na mataba ang pangangatawan na pilit na pinapaalis ang isang matandang babae mula sa lugar na iyon. Ang pulis ay nagngangalang Berto Reyes, mga 40 taong gulang, at ang kanyang mukha ay kilalang-kilala ng mga tao sa paligid. Ang kanyang katawan ay mabilog, ang kanyang uniforme ay tila masikip at gusot, at ang pawis ay bumabasa sa bahagi ng kanyang dibdib at mga kilikili. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay hindi ang kanyang hitsura, kundi ang kanyang pag-ugali. Ang kanang kamay ni Berto ay mahigpit na nakahawak sa payat na braso ng matandang babae. Hinihila ito ng may puwersa na parang nagkakaladkad ng isang sako ng basura, hindi isang tao. Ang matanda ay halos matumba. Ang kanyang marupok at mahinang katawan ay hindi makayanan ang lakas ng malaking alagad ng batas. Pinaningkitan ni Maria ang kanyang mga mata.
Malinaw niyang nakita kung paano sinubukan ng matandang babae na manatili habang nagmamakaawa. Ngunit si Berto ay sumagot lamang ng masasakit na salita at puno ng pang-iinsulto. Sinabi ko nang umalis ka rito, lintik kang pulubing marumi, sigaw ni Berto habang tinutulak ang matandang babae patungo sa tuyong damuhan sa gilid ng liwasan. Ang mukha ng lola ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang plastic bag na naglalaman ng mga lumang gamit. Ang kanyang katawan ay nakayukod sa takot, ngunit hindi lumalaban. Nais lamang niyang manatili sa sulok na iyon, marahil ay umaasa na may mag-aabot ng ilang barya o tira-tirang pagkain. Ngunit para kay Berto, ang pagkakaroon ng isang pulubi ay isang mansa sa imahe ng isang pampublikong lugar. Sa halip na gumamit ng makataong pamamaraan, pinili ni Berto ang paraan ng pagpapaalis na mas maihahalin tulad sa pagtrato sa isang ligaw na hayop. Si Maria ay napatayo na parang napako. Ilang tao sa paligid ang sumulyap sandali ngunit piniling lumayo, ayaw masangkot. Walang sinuman ang naglakas loob na sawayin ang pulis. Walang nagsalita. Ang tanging naroon ay ang sama-samang takot. Takot sa uniforme. Takot sa kapangyarihan na anumang oras ay maaaring maging banta. Naggitngit ang mga ngipin ni Maria. Ang kanyang galit ay unti-unting kumukulo. Alam na alam niya kung sino ang tama at sino ang mali sa sitwasyong iyon. Ang lola ay hindi isang banta, hindi isang kriminal. Siya ay biktima lamang ng panahon. Isang marupok na tao na naiwan sa kalupitan ng lungsod. Ngunit ang nasa kanyang harapan ay ang tunay na mukha ng kapangyarihang naliligaw ng landas. Ang mga pulis ay dapat na maging tagapagtanggol, hindi tagapagparusa sa mga walang kakayahan. At nang masaksihan ni Maria na muling hinila ng marahas ang braso ng lola, alam niyang ang pananahimik ay hindi isang opsyon. Ang konsensya ay hindi maaaring yumuko sa takot. Habang ang iba ay piniling tumalikod, si Maria ay humakbang papalapit. Hindi siya isang aktivista, hindi siya isang bayani. Ngunit sa umagang iyon, hindi niya kayang hayaan na ang karahasan ay itanghal sa gitna ng karamihan na parabang ito ay isang normal na bagay. Dahil kapag ang pagkatao ay nyurakan ng mga nakauniporme, tanging ang boses mula sa isang pusong matapang ang makakapagbalik ng dignidad. Pinabaga ni Maria ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang paghinga ay nananatiling maayos, ngunit ang kanyang mukha ay naging seryoso, puno ng tensyon. Ang tanawin sa kanyang harapan ay hindi lamang isang maliit na insidente, ito ay isang tunay na anyo ng kawalang katarungan na hinahayaang maghari sa pampublikong espasyo. Sa gitna ng liwasan na dapat sana ay isang lugar na ligtas at bukas para sa lahat. Isang matandang babae, mahina, marupok, at halos walang kalaban-laban, ay tinatrato na parang isang pabigat sa lipunan na kailangang alisin ng walang awa. Pinagmasdan ni Maria ang payat na katawan na iyon na marahas na kinalagkad sa ibabaw ng mainit na semento. Nasaksihan niya kung paano napangiwi ang lola, hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil din sa kanyang dignidad na niyuyurakan ng kamay na dapat sana inagpoprotekta sa kanya. At sa likod ng malupit na pagtratong iyon, nakatayo si Berto, isang taong may tungkuling magpatupad ng batas, ngunit kumikilos na parang isang berdugo sa kalye. Sa kanyang malaking tiyan at nanlilisik na mga mata, walang tigil siyang nagmumura, na para bang siya ang may-ari ng buong kapangyarihan sa marupok na katawan sa kanyang harapan. Walang bahid ng anumang awa sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang pagnanasang maghari, mang-api, at magpakita ng dominasyon sa harap ng publiko. Hindi na nakatiis si Maria. Ang kanyang puso ay nanikip, ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka ng walang tunog. Alam niya na kung mananatili lamang siyang nakatayo, nanonood, siya ay kasinsama ng mga taong piniling tumalikod. Ang batas at moralidad ay hindi lamang umiira sa mga korte. Nabubuhay ang mga ito sa mga sandaling tulad nito, kapag ang isang tao ay nahaharap sa kawalang katarungan na maaaring hayaan na lang o labanan. Tumingin siya ng matalim kay Berto, na patuloy pa ring sumisigaw ng malakas. Na para bang ang liwasan ay kanyang personal na pag-aari. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng mapansin, ngunit walang sinumang kumilos. Marahil dahil sanay na silang makakita ng mga katulad na pangyayari, o marahil dahil sa takot sa mga posibleng kahinatnan kung sasawayin nila ang isang alagad ng batas. Ngunit hindi para kay Maria. Humakbang siya pasulong, bawat hakbang ay dahan-dahan.
Tulad ng isang sundalong iniiwan ang ligtas na linya upang ipagtanggol ang dignidad ng iba. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang boses, tama na. Sapat na ang pagpapahiyang dinanas ng matandang babae sa harap ng publiko. Sapat na ang paggamit sa kapangyarihan bilang isang kasangkapan upang hamakin ang mga mahihina. Habang papalapit, naririnig ni Maria ang mahinang paghikbi mula sa lola. Malinaw na narinig ng kanyang mga tainga ang masasakit na salita mula sa bibig ni Berto. Pest kang istorbo. Ginagawa mong basura ang liwasang ito. Ang kamay ni Berto ay patuloy na yumuyugyug sa balikat ng lola na wala ng lakas upang lumaban. At iyon ang sandali kung kailan hindi na napigilan ni Maria ang moral na udyok sa kanyang kalooban. Huminga siya ng malalim, sinusubukang kontrolin ang kanyang galit, at naghanda upang magsalita. Hindi sa pamamagitan ng emosyon, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng katatagan ng isang mamamayang alam na ang uniforme ay hindi isang kalasag para sa karahasan. Ang mundo ay hindi magbabago kung lahat ay manonood lamang. At sa umagang iyon, sa silangang bahagi ng Liwasang Rizal, pinili ni Maria na tumayo. Tumayo hindi para makipag-away, kundi para ipakita na ang tama ay mananatiling tama, kahit na nag-iisa. Alam niya ang panganib, ngunit alam din niya na ang pananahimik ay ang pinakanakakahiyang anyo ng pagkatalo sa harap ng kalupitang nababalot ng huwad na otoridad. Nakatayo na ngayon si Maria ilang hakbang na lamang mula sa kanila. Ang kanyang paghinga ay pigil, ngunit ang kanyang tingin ay hindi nag-alinlangan. Malinaw niyang nakita kung paano pa rin nakahawak ang kamay ni Berto sa balikat ng lola, at ang matandang mukha na iyon ay nakayuko sa katahimikan, tinitiis ang sakit na hindi nakikita ngunit mabigat na nararamdaman. Humakbang si Maria nang mas malapit hanggang sa marinig ang kanyang boses ng malinaw nang hindi kinakailangang sumigaw. Mamang pulis, pakiusap po, wag niyo naman siyang tratuhin ng ganyan. Nakatigil lang naman po siya dyan, wala siyang ginagawang masama. Ang sabi ni Maria ay mahinahon, ngunit may diin sa kanyang boses na sapat na upang mapatahimik ang mga tao. Ang kanyang mga salita ay hindi isang sigaw, hindi isang provokasyon, kundi isang panawagang naglalaman ng katapangan. Alam niya kung paano harapin ang mga taong tulad ni Berto. Huwag agad sumugod, ngunit huwag ding magpakita ng takot. At sa isang saglit, huminto si Berto. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Maria, na parang hindi makapaniwala na may isang dalagang naglakas loob na gambalain ang kanyang ginagawa. Pinaningkitan ni Berto ang kanyang mga mata, tinitingnan ang balingkinitang katawan ni Maria mula ulo hanggang paa, na para bang tinatantya kung sino ang kausap niya. Sino ka ba? Gusto mo bang maging bida rito? Ang kanyang boses ay paos, nababalot ng galit at pagkairita. Nanatili si Maria sa kanyang kinatatayuan. Hindi umurong kahit isang hakbang. Itinuro niya ang lola na nakaupo pa rin sa lupa at muling tumingin kay Berto. Isa lang po akong ordinaryong mamamayan. Pero alam ko po ang tamang pagtrato sa mga matatanda. At alam ko rin na ang ginagawa ninyo ay hindi pagpapatupad ng batas. Karahasan po yan. Ang pangungusap na iyon ay parang isang latigo para kay Berto. Agad na namula ang kanyang mukha. Ayaw niyang kinokorek, lalo na't pakiramdam niya ay napapahiya siya sa harap ng publiko ng isang dalagang hindi man lang nakauniforme. Ngunit nanatiling kalmado si Maria, kahit na ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Alam niyang nasa gitna siya ng isang unos. Ngunit pinili niyang tumayo, hindi tumakbo. Ang mga tao ay nagsimula ng mag-usisa. May ilan na huminto sa paglalakad, nagsimulang mag-video gamit ang kanilang mga cellphone mula sa malayo. Ang kapaligiran sa liwasan ay nagbago mula sa isang simpleng kaguluhan tungo sa isang kritikal na sitwasyon sa pagitan ng kapangyarihan at ng tinig ng konsensya. Ngunit para kay Maria, hindi ito tungkol sa pagiging bayani. Ito ay tungkol sa kung paano dapat tratuhin ng isang tao ang kanyang kapwa. Hindi niya hinamon si Berto ng mura. Hindi siya sumagot ng sigaw, sa halip ay inanyayahan niya itong mag-isip, isang paraan na mas matapang kaysa sa mga walang laman na sigaw. Hayaan niyo na lang po siyang maupo dyan. Kung mayroon man pong patakaran, pakiusap po, sabihin niyo sa maayos na paraan. Huwag po sa dahas, sabi niya muli. Ang kanyang mga salita ay malinaw at walang panginginig, ngunit sapat na malakas upang basagin ang katahimikan ng karamihan. Subalit, ang katapangan ay hindi laging tinutugunan ng paghanga.
Minsan, ang katotohanan ay nagsisilbing gatong sa apoy sa puso ng mga hindi handang iwasto. At nang tumingin si Maria sa mga mata ni Berto, alam niyang ang apoy na iyon ay nag-aalab na. Sumabog si Berto. Ang kanyang boses ay dumagundong na parang isang lumang kanyon na pinaputok ng walang kontrol. Huwag kang makialam dito. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Sigaw niya habang matalim na nakaturo sa mukha ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit na hindi makatwiran. Nanahimik sandali si Maria, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang tiyakin na hindi siya tutugon ng may parehong kababang emosyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ibinaling na muli ni Berto ang kanyang atensyon sa mas mahinang target. Ang matandang babae na nanginginig pa rin sa ilalim ng kanyang mga paa. Gamit ang kanyang magaspang na kanang kamay, hinila ni Berto ang balikat ng lola na parang nagkakalagkad ng isang sako, at pagkatapos ay tinulak ito gamit ang kanyang malaking katawan na humaharang sa sikat ng umaga. Alam ko ang trabaho ko. Huwag mo kong turuan maging pulis, sigaw niya muli, puno ng arogansya. Nasaksihan ni Maria kung paano tratuhin ng isang alagad ng batas ang isang matanda na parang isang bagay na walang halaga. At ang mas masakit pa, ginawa ito sa harap ng maraming tao nang walang bahid ng pagsisisi. Alam niyang hindi lamang isang bastos na tao ang kanyang kaharap. Kaharap niya ang isang simbolo ng kapangyarihan na pakiramdam ay hindi nagagalaw, hindi tinatablan ng kritisismo, at hindi kayang pasunurin ng sinuman maliban sa kanyang sarili. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ni Berto, kung paano niya tinulak ang ulo ng lola upang yumuko. Ang pagtratong iyon ay lumampas na sa hangganan, sa salitang pagdidisiplina, at maging sa sentido komun. Ngunit patuloy na itinuring ni Berto ang lahat ng iyon bilang bahagi ng kanyang tungkulin. Para sa kanya, hanggat suot niya ang uniforme at nakatayo sa pampublikong lugar, tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Malinaw itong nakita ni Maria. Binulag na ng kapangyarihan ang isip at ginawang isang walang pusong nilalang ang tao. At nang muli siyang humakbang pasulong, lalong lumapit ang kanyang distansya kay Berto. Hindi dahil sa naghahanap siya ng gulo, kundi dahil alam niya na kung walang sinumang maglalakas loob na tumayo sa pagitan ng salarin at ng biktima, ang kasamaan ay patuloy na lalago ng walang kalaban-laban. Samantala, ang tingin ng mga mamamayang nanonood ay nagsimula ng magbago. Ang ilan sa kanila noong una ay mausisa lamang, ngunit ngayon, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa. May nagsimulang mag-record gamit ang kanilang mga telepono. May tumawag sa pangalan ni Maria ng mahina, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi na tinag si Maria. Nanatili siyang nakatingin kay Berto ng may malamig na paningin. Kahit na patuloy na nag-iingay ang lalaki at winawasiwas ang kanyang magaspang na kamay patungo sa lola, ang mundo ay tila bumagal sa kanyang paligid. Ang tanging naroon ay ang tunog ng kanyang puso na bumibilis at ang apoy ng diwa sa kanyang kalooban na lalong nag-aalab. Wala siyang pakialam kung kailangan niyang direktang harapin ang pulis. Wala siyang pakialam kung siya ay mumurahin, aarestuhin, o kahit pasaktan. Ang alam niya ay walang sinumang tao, anuman ang kanyang posisyon, ang may karapatang ipahiya ang iba sa publiko ng walang sapat na dahilan. At kung sa araw na ito ay walang maglalakas loob na magsalita, bukas, ang karahasan ay magiging isang pangkaraniwang bagay na lamang. At si Maria, sa buong tapang na taglay niya, ay tumangging manahimik. Nagbago ng husto ang tingin ni Maria. Hindi na lamang ito galit o pag-aalala. Ngayon, ang kanyang mga mata ay tumalim, puno ng isang nakakatusok na katatagan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakahilig pasulong, na para bang handang lagpasan ang hindi nakikitang hangganan na siyang dahilan kung bakit takot ang mga tao na harapin ang mga otoridad. Nang hindi sumisigaw, ang kanyang boses ay lumabas ng may diin at kalinawan. Ang ginagawa ninyo ay hindi pagpapatupad ng batas. Ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan, malinaw niyang sinabi. Bawat salita ay dumaloy na parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa naninikip na hangin ng umaga. Nanahimik sandali si Berto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, ngunit si Maria ay hindi na tinag. Ang unipormeng iyan ay hindi kalasag para gumawa ng kalokohan. Ipinapahiya ninyo ang isang matandang babae sa harap ng publiko. Hindi iyan katapangan, kaduwagan yan. Ang mga salitang iyon ay binitiwan ni Maria ng walang takot. Biglang tumahimik ang liwasan.
Na para bang ang lahat ng ingay sa paligid ay pinatahimik ng isang komprontasyong nagsusunog sa konsensya ng lahat. Nagitngit ang mga ngipin ni Berto. Ngunit sa isang sandali, walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Sinusubukan niyang iproseso ang mga salitang kakatapos lang bitawan ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Hindi siya hinarap ng mura, hindi rin ng insulto, kundi ng katotohanang itinutok mismo sa kanyang mukha. At ang katotohanan ang pinakamasakit na kalaban para sa mga nabubuhay sa ilusyon ng kapangyarihan. Alam ni Maria na sumasayaw siya sa dulo ng apoy, ngunit hindi siya umurong. Hindi ako natatakot, sir. Dahil kung mananahimik ako ngayon, magiging bahagi ako ng kawalang katarungang ginagawa ninyo. Hindi ako mananahimik, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Berto. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang pagtatanggol para sa matandang babae na nakahandusay na sa semento, kundi isang deklarasyon na ang pampublikong espasyo ay hindi lugar kung saan maaaring ipagmalaki ang kapangyarihan sa pamamagitan ng karahasan. Muli, pinatunayan ni Maria ang kanyang katapangan hindi sa pamamagitan ng pisikal na lakas, kundi sa katatagan ng pusong hindi kayang patahimikin. Ilan sa mga mamamayang nanonood ay nagsimulang magbulungan. Mayroon nang naglakas loob magsalita, mayroon namang tumatango na lamang, isang senyales na pumanig sila kay Maria. Ngunit hindi ito matanggap ni Berto. Ang kanyang amor proprio bilang isang pulis, bilang isang lalaking pakiramdam ay hawak ang kontrol sa sitwasyon, ay unti-unting gumuho dahil sa mga salita ng isang dalagang hindi nag-iwan ng puwang para sa anumang pagdadahilan. Sa kanyang puso, ang ego ay umabot na sa sukdulan. Ngunit patuloy na nakatayo si Maria roon. Walang bahid ng takot. Kahit na may maliit na sugat sa kanyang kilay dahil sa pagkakasagi kanina, nanatili siyang matatag na parang isang haliging lumalaban sa bagyo. Kung sa tingin ninyo ay tama kayo, gawin ninyo ang trabaho ninyo sa tamang paraan. Pero kung hindi ninyo kaya, mas mabuti pang hubarin ninyo na lang ang unipormeng iyan. Dahil ipinapahiya ninyo ang institusyong kinakatawan ninyo, mariin niyang sinabi, walang salitang naputol. Iyon ay isang matinding moral na atake. At para kay Berto, na mula pa sa simula ay mas umaasa sa lakas kaysa sa isip, ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang saway, ito ay isang insulto. Kaya't ang kanyang galit ay tuluyan ng hindi napigilan. At para kay Berto, isang pulis na masyadong matagal nang sanay sa pagyuko ng mga mamamayan at sa katahimikan ng karamihan, ang mga salita ni Maria ay isang latigo na pumunit sa lahat ng sapin ng kanyang ego. Ang hiya, pagkainsulto at galit ay naghalo-halo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang dibdib ay tumataas-baba na parang alon na kakatapos lang sa lantain ng bagyo. Wala na siyang pakialam sa sitwasyon, sa mga nakasaksi, o sa mga kahihinatnan. Ang nasa isip niya ay iisa lamang, patahimikin ang babaeng naging dahilan ng pagkawala ng kanyang otoridad. Sa loob ng ilang segundo, humakbang siya pasulong, at walang anumang babala, ang kanyang kanang kamao ay kumuyom ng mahigpit at mabilis na tumama sa mukha ni Maria. Ang suntok ay tumama ng buong lakas, pumunit sa kaliwang bahagi ng mukha ni Maria. Ang tunog ng buto at balat na nagbanggaan ay yumanig sa hangin, at sa isang iglap, bumulwak ang dugo mula sa ilong at labi ni Maria, bumasa sa kanyang baba, at tumalsik pa sa harap ng kanyang dilaw na t-shirt. Ang katawan ni Maria ay tumilapon pa atras. Nag-atubili siya ng ilang hakbang bago tuluyang bumagsak sa matigas na sementong pinapainit ng araw. Ilang tao ang sumigaw sa gulat, at may ilan na napahawak sa kanilang mga bibig dahil hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang pulis, sa gitna ng liwasan, sa harap ng dose-dosenang mga saksi, ay kakatapos lang sumuntok sa isang babaeng sibilyan nang walang anumang makatarungang dahilan. Napayukod sandali si Maria. Ang kanyang kanang kamay ang sumalo sa kanyang katawan upang hindi ito tuluyang bumagsak. Habang ang kanyang kaliwang kamay ay dahan-dahang hinawakan ang kanyang mukha na naliligo sa dugo. Ang kanyang paghinga ay naputol, hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkakaalam na ang ginawang iyon ay mailayuning durugin ang kanyang dignidad. Ngunit ang hindi alam ni Berto, at marahil ng lahat ng nanonood, ay hindi si Maria ang babaeng kayang sirain sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Sa likod ng dugong dumadaloy mula sa kanyang mukha, mayroon pa ring nag-aalab na apoy sa kanyang mga mata. At ang apoy na iyon ay hindi lamang galit, ito ay ang apoy ng paglaban na hindi kayang patayin ng karahasan.
Habang si Berto ay nakatayo na parang bato, ang kanyang kamay ay nakakuyom pa rin at ang kanyang paghinga ay humahabol, dahan-dahang bumangon si Maria. Hindi siya umungol, hindi siya umiyak. Ang ginawa niya ay tumingin ng diretsyo. Pinunasan ng dugo sa kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay at pagkatapos ay tumayo ng tuwid. Kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, biglang bumalot ang katahimikan sa liwasan. Walang boses ng mga nagtitinda, walang ingay ng mga bata, tanging ang ihip ng hangin na nagwawalis sa bakas ng karahasan sa pampublikong lugar. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Maria, na may mukhang puno ng dugo, nakatayo sa harap ni Berto ng walang takot, ng walang pag-urong. Hindi niya kailangang magsalita upang iparating ang kanyang paninindigan. Ang katatagan ay malinaw na makikita sa kanyang katawang hindi bumagsak, sa kanyang mga matang hindi umiiwas. At sa sandaling iyon, alam ng lahat na ang nakatayo ay hindi lamang isang dalaga, kundi isang simbolo ng paglaban sa arogansyang masyadong matagal nang hinayaang lumago sa gitna ng lipunan. Ang suntok ni Berto ay malakas, ngunit hindi si Maria ang nasira nito, kundi ang huwad na otoridad na matagal na niyang binuo sa pamamagitan ng takot at kapangyarihan. Patuloy pa ring dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ilong, dahan-dahang tumutulo sa kanyang baba at pumapasok sa liig ng kanyang dilaw na t-shirt na ngayon ay mukhang marumi na. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi kumupas. Itinuon ni Maria ang kanyang paningin sa figura ni Berto na nakatayo pa rin ang may pagmamataas ilang hakbang sa kanyang harapan. Ang matabang pulis ay tumingin sa kanya na may halong galit at pang-iinis, na para bang sigurado siyang sapat na ang isang suntok upang paralisahin ang babaeng nagpaliit sa kanya sa harap ng publiko. Si Maria ay hindi ang tipo na babagsak dahil lamang sa karahasan. Sa kabaligtaran, bawat patak ng dugong lumalabas sa kanyang mukha ay nagsisilbing gatong sa kanyang katapangan. Kinuyong niya ang kanyang dalawang kamay, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha, ipinapakita ang kanyang sugat ng walang takot. Isang matibay na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung si Berto ay marunong lamang makipag-usap sa pamamagitan ng dahas, sa araw na ito, tatanggapin niya ang sagot sa parehong paraan. Ang mga hakbang ni Maria ay matatag. Lumapit siya ng walang ingay, walang mahabang paghahanda, walang babala. Tanging ang kanyang humihingal na paghinga ang nagsilbing ritmo sa kanyang mga hakbang. At nang ang distansya sa pagitan nila ay isang hakbang na lamang, inipon ni Maria ang lahat ng kanyang lakas mula sa kanyang tiyan, balakang, at mga binti. Nagpakawala siya ng isang malakas, mabilis, at tiyak na sipadiretso sa gilid ng mukha ni Berto. Ang sipang iyon ay hindi basta-basta. Hindi iyon isang sipa ng takot o walang direksyon. Iyon ay isang sanay na sipa mula sa isang katawang nasanay gumalaw. Mula sa mga paang bawat umaga ay tumatapak sa aspalto ng liwasan ng may disiplina. Ang running shoes ni Maria ay tumama sa kanang pisngi ni Berto ng buong lakas. Ang tunog ng pagtama ay malinaw na narinig, umalingaw sa tahimik na hangin. Ang ulo ni Berto ay marahas na pumihit sa gilid at ang kanyang malaking katawan ay nawala ng balanse. Bumagsak siya paatras, tumama sa semento na may malakas na tunog, na parang isang malaking sako na ibinagsak ng walang kontrol. Ang lahat ng nanonood ay nanlaki ang mga mata, may ilan pang ang napasigaw ng mahina. Ang tanawing iyon ay hindi nila kailanman inakala na mangyayari. Isang dalaga ang nagpabagsak sa isang pulis na nakauniporme sa pamamagitan lamang ng isang sipa. Umuwal ng mahina si Berto sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay hinahawakan ang pisnging gayon ay namamagana at nagsisimula ng mangitim. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkabigla. Hindi niya kailanman inasahan na mapapahiya sa harap ng publiko ng isang taong minamaliit niya mula pa sa simula. Ngunit iyon ang resulta ng arogansyang matagal nang hinayaang lumago ng walang kalaban. Nakatayo si Maria sa kanyang harapan, hindi sumisigaw, hindi nang iinsulto. Tinitingnan niya lamang si Berto mula sa itaas, humihingal. Ang kanyang katawan ay duguan pa rin, ngunit nakatayo ng matatag, at sa katahimikang iyon, alam ng lahat ng nakasaksi ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang mas tama. Hindi lamang gumanti si Maria para ipagtanggol ang sarili, kundi para ipagtanggol ang isang bagay na mas malaki, ang dignidad ng tao. Ang karapatang tratuhin ng may respeto, kahit ng mga taong pakiramdam ay pinakamakapangyarihan. At nang bumagsak ang malaking katawan sa kanyang harapan, alam ni Maria na minsan,
ang isang sipa ay hindi lamang isang pisikal na atake, kundi isang matinding dagok sa isang sistemang matagal nang itinuturing ang katahimikan bilang isang anyo ng pagsuko. Si Berto, na ilang minuto pa lang ang nakalipas ay nakatayong mayabang at puno ng galit, ay naging anino na lamang ng arogansyang kakatapos lang durugin ng katapangan ng isang sibilyan. Ang tingin ng publiko ay hindi na takot, hindi na nakayuko. Tinitingnan na nila ngayon ng diretsyo ang katawang bumagsak na maihalong pagkamangha, kasiyahan at paniniwala. May ilan na nagbubulungan, ang ilan ay nagsimulang sumigaw ng mahina, at isa-isang itinaas ang mga kamera ng cellphone upang i-record ang magiging makasaysayang sandali ng umagang iyon. Walang sinuman ang nag-akala na sa araw na ito, sa gitna ng liwasan ng kabisera, kayang pabagsakin ng isang dalaga ang simbolo ng kapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng isang sipa at hindi matinag na katapangan. Dahan-dahang gumulong si Berto. Ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa sahig, sinusubukang bumangon. Ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mabigat dahil sa hiya. May dugo pa ring tumutulo mula sa kanyang bibig na napunit at ang kanyang mukha ay may pasa, ang sakit ay hindi na matiis. Ngunit higit pa roon, ang sumisira sa kanya ay hindi ang pisikal na sakit, kundi ang tingin ng daan-daang taong nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Humikbi siya. Ang iyak na iyon ay lumabas ng mahina, paos at putol-putol. Umiiyak ang pulis, hindi dahil sa takot na maparusahan ng batas, kundi dahil ang kanyang ego ay durog na sa harap ng publiko. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, sinubukan niyang magsalita. Ngunit ang kanyang boses ay paos at wala ng tono ng kapangyarihan. Patawad. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Halos hindi marinig ang kanyang bulong, ngunit narinig ito ni Maria. Narinig ito ng mga mamamayan. At nasaksihan nila kung paano ang lalaking matagal nang kilala bilang bastos at arogante ay nakalugmok ngayon sa kahihiyang siya mismo ang gumawa. Ang paghingi ng tawad na iyon ay hindi nagmula sa pagsisisi, kundi sa pagiging pilit. Dahil sa araw na iyon, wala nang lugar para magtago. Ang lahat ng maskara ay bumagsak na. At ang natira na lamang ay isang malaking katawan na walang magawa, na babalot ng isang unipormeng nawalan na ng otoridad. Hindi nagsalita si Maria. Nakatayo lamang siya, ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Ang kanyang katawan ay humihingal pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo. Hindi siya ng insulto, hindi gumanti ng pang-iinis, hindi niya pinagtawanan ang pag-iyak ni Berto, dahil alam niyang ang kanyang katahimikan at katatagan ang pinakamatinding parusa para sa mga sanay na magmataas. Sa kanyang likuran, isang mamamayan ang tumulong sa lola na tumayo. Ilang nagtitinda ang nagsimulang lumapit ng may pag-iingat, inoobserbahan si Berto na humihikbi pa rin sa sahig. Nagsimulang marinig ang mahinang sigawan, hindi tulad ng isang selebrasyon ng karahasan, kundi bilang isang pagpapahayag ng ginhawa. Sa wakas, may isang taong naglakas loob na lumaban. Sa araw na iyon, nasaksihan ng mga tagaliwasan ang isang bagay na kakaiba. Hindi lamang isang away sa pagitan ng pulis at sibilyan, kundi isang pangyayaring bumaliktad sa herarkiya ng takot. Ang imahe ni Berto, na matagal nang nakatayo sa ibabaw ng huwad na kapangyarihan, ay nakaluhod ngayon sa kahihiyan. Maaaring humihinga pa siya, buhay pa, ngunit ang tiwalang dating bumabalot sa kanyang uniporme ay napunit na. Ang natira na lamang ay isang lalaking sa wakas ay napagtanto na walang kapangyarihang panghabang buhay kapag ginamit ito upang apihin ang mga mahihina. Tumayo si Maria ng tuwid kahit na nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Ang panginginig na iyon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa natitirang epekto ng adrenaline na sumabog sa kanyang sistema. May dugo pa ring tumutulo mula sa gilid ng kanyang labi, ngunit wala na siyang pakialam. Sa likod ng bukas na sugat at ng hindi pa rin maayos na paghinga, nakatayo ang isang babaeng nagbago sa balanse ng kapangyarihan. Sa isang moral na suntok at isang matinding sipa, ang kanyang dilaw na t-shirt ay halo-halo na ng pawis, alikabok at dugo. Ngunit ito mismo ang nagpamukha sa kanya na magiting. Hindi siya sumigaw para humingi ng pagkilala. Hindi niya itinaas ang kanyang kamay upang ipagdiwang ang tagumpay. Nakatayo lamang si Maria, naging isang patunay na ang pagiging mahina ay hindi nangangahulugang walang lakas, at ang pananahimik ay hindi nangangahulugang walang kakayahang magsalita. At sa kanyang harapan,
ang matabang figurang nakauniporme na kanina inagmamayabang sa kanyang kapangyarihan, ay dahan-dahang bumangon na may nakayukong katawan at mukhang nababalot ng kahihiyang hindi maitatago. Dahan-dahang tumayo si Berto. Ang kanyang mga hakbang ay hindi matatag. Ang kanyang katawan ay parang mabigat, hindi lamang dahil sa sugat, kundi dahil sa bigat ng dignidad na nadurog sa harap ng publiko. Hindi siya tumingin sa sinuman, nakayuko lamang at naglakad palayo. Na para bang gusto niyang maglaho mula sa mundong kakatapos lang siyang ipahiya. Walang sinuman sa mga nakasaksi ang nagbigay ng simpatsya. Sa halip, binigyan nila siya ng malamig na tingin, ang ilan ay maihalong pang-iinsulto, ang iba naman ay may mukhang puno ng pagkadismaya. May isang bumulong na sa wakas ay naranasan niya ang kung ano ang matagal na niyang ipinararanas sa iba. Ang pakiramdam ng takot, ng kahihiyan, ng kawalan ng magawa. At iyon ang bumabalot ngayon sa kanyang mga hakbang. Umalis si Berto ng walang karangalan. Maaaring nakadikit pa rin ang kanyang uniporme sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang dignidad ay naiwan na sa sementong pinagbagsakan niya. Hindi na siya tinitingnan bilang isang alagad ng batas, kundi bilang isang simbolo ng kapangyarihang naligaw ng landas. Sa araw na iyon, hindi siya pinalayas ng otoridad. Hindi siya tinawag ng kanyang hepe. Pinalayas siya ng konsensya ng publiko na hindi na kayang tanggapin ang karahasan ng walang dahilan. Sa kabilang dako, nagsimula ng kumilos ang mga mamamayan. Ilan sa kanila ay pinakalma ang lola, pinunasan ang dugo sa kanyang kilay, binigyan ng inumin, at tinulungan siyang umupo muli ng maayos. May lumapit kay Maria, nag-alok ng mineral water, isang panyo, at simpleng pasasalamat. Walang talumpati, walang mga kamera ng telebisyon, tanging isang tahimik na paggalang na mas malakas pa kaysa sa anumang balita. Sa kanilang mga mata, si Maria ay hindi lamang isang dalagang nagkataong dumaan. Siya ay isang simbolo ng katapangan sa gitna ng sama-samang takot. Isang matatag na boses sa gitna ng malawakang pananahimik. Ang liwasan na kanina ay naging saksi sa karahasan ay naging saksi ngayon sa pagsilang ng isang bagong diwa. Na sinuman, walang uniporme, walang posisyon, ay may karapatang tumayo at lumaban kapag ang tama ay niyurakan. At si Maria, na may dugo sa kanyang mukha, katawang nanatiling tuwid, at mga matang nakatingin ng diretsyo, ay inukit ang kanyang pangalan sa isipan nila bilang isang sagisag ng paglaban sa arogansyang matagal nang hinayaang lumago ng walang hamon.